Sa episode 228 ng Lilet Matias, gustong sumama ng ina-inahan ni Lilet sa pagpasok nito sa opisina. Nag-aalala kasi ito para sa kaligtasan ni Lilet, lalo na matapos ang insidente ng huldapan na kanyang naranasan. Ngunit sinabi ni Lilet na kaya na niyang mag-ingat at hindi na siya bata. Nilinaw pa ni Lilet na hindi na mauulit ang ganoong sitwasyon. Gayunpaman, inaya pa rin ng ina-inahan ni Lilet na magpatingin sa doktor dahil baka dala ng trauma ang nangyari. Hinimok pa nitong mag-leave si Lilet sa trabaho. Tumanggi naman si Lilet. Iginiit na kailangan niyang magtrabaho dahil marami pa siyang inaasikaso, kabilang ang kaso ng kanyang kliyente. Dagdag pa ni Lilet, may magandang balita siyang natanggap tungkol sa kasong hawak niya. Sa kabila ng alalahanin ng ina-inahan, nagpaalam na si Lilet at umalis patungong opisina. Sa isang opisina, kinausap ni Lilet ang isang kapwa-abogadong tumutulong sa kanyang kaso. Pinuri at pinasalamatan niya ito dahil sa malaking tulong na naibibigay sa kaso ni Alma. Sinabi ng abogado na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin at hindi niya papayagang inaabuso si Alma. Napangiti si Lilet at ibinahagi ang kanyang mga pinagdaanang laban sa buhay na sinang-ayunan naman ng abogado. Pinayuhan nito si Lilet na ipagpatuloy ang laban at ipinaalala na ang batas ay para sa lahat. Lubos na pinahalagahan ni Lilet ang mensaheng iyon. Samantala, sa ibang opisina, nagkita sina Attorney Alon at Sabrina. May ipinapagawa si Attorney Alon ngunit hindi sumasagot si Sabrina dahil may kinikimkim itong galit. Lumapit si Attorney Alon upang lambingin siya, ngunit tahasan niyang sinabi na gusto na niyang magbitiw bilang peking sekretarya. Ayaw na raw niyang manatili sa buhay ni Attorney Alon dahil wala itong patutunguhan. Tinangka siyang pigilan ni Attorney Alon ngunit naging mapusok ito at hawakan pa sa braso si Sabrina na ikinasakit nito. Dumating si Ira at nakita ang eksena. Tinuligsa niya si Attorney Alon ngunit sinabi nitong pinagsasabihan lamang niya si Sabrina dahil nagbigay ito ng maling impormasyon sa isang kliyente. Bagamat walang kasalanan, inamin ni Sabrina ang pagkakamali at humingi ng tawad bago umalis. Nagsimulang mag-alala si Ira sa pagbabago sa ugali ni Attorney Alon. Sinabi nitong marami lamang siyang iniisip, kabilang ang insidente ng huldapan. Inalok ni Ira na magpahinga ito, ngunit mas pinili ni Attorney Alon na lumabas at magpalamig ng ulo. Naiwang nagmumuni-muni si Ira tungkol sa mga kilos ni Attorney Alon. Samantala, nagkukentuhan sina Mellard at ang kanyang mga kasama. Inireklamo ni Mellard ang pagkawala ng kanyang pera at pambubugbog sa kanya. Balak niyang magpakalayo-layo kapag nakuha niya ang buong bayad mula kay Attorney Alon. Tinawagan niya ito ngunit hindi ito sumasagot dahil mainit pa ang ulo nito. Nakita ni Mellard ang larawan ni Attorney Alon kasama si Sabrina at may naisip siyang plano. Pagdating ni Mellard sa opisina ni Attorney Alon, nakasalubong niya si Sabrina na may dalang gamit. Tila ito ay resign na mula kay Attorney Alon. Kinausap niya ito at nagbanta na isiwalat ang sekreto ni Attorney Alon kung hindi siya haharapin. Lumabas si Mellard na galit na galit. Habang abala si Lilet sa kaso ni Alma, pinaninindigan niyang ipaglalaban ang karapatan nito laban sa mga nang-aabuso. Isa sa mga ito ang
Nagmalupit at minaliit pa si Lilet. Hindi ito ikinatuwa ni Alma kaya't tinapos niya ang pagmamaliit ng babae. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Lilet sa laban nila. Sa kabilang banda, tumawag si Sabrina kay Atty. Alon at sinabi niyang hindi na niya ibubunyag ang sikreto nito kay Lilet dahil malalim ang pinagsamahan nila. Gayunpaman, hinimok niyang makipagkita ito kay Maylard bago pa ito magsalita. Hindi alam ni Atty. Alon na si Sabrina pala ang makikipagkita kay Lilet upang sabihin ang katotohanan. Samantala, may nadiskobring kahon si Trixie habang naglilinis ang kanilang kasambahay. Nakita niya ang isang kwintas na katulad ng nawala niyang alahas matapos siyang ma-hold up. Nagtaka siya kung bakit naroon iyon. Nakuha na nga iyon ng mga hold-upper. Naging palaisipan ito kay Trixie kung bakit nandoon ang kwintas na iyon. Habang papunta si Atty. Alon sa lugar kung saan siya makikipagkita kay Maylard, hindi niya alam na sinusundan siya ni Atty. Kurt. Narinig ni Kurt ang pag-uusap ni Alon at isang lalaki, ngunit hindi niya nakita kung sino ang kausap nito. At dito na nga nagtatapos ang episode. Sa susunod na episode, nagtataka si Lilet at tanong niya sa sarili kung ano ba daw ang nakain ni Sabrina para sabihin iyon. Alam ni Lilet na may motibo si Sabrina kung bakit gusto niyang makipagkita. Kanina pa ding hinihintay ni Trixie ang kanyang ina na si Patricia para tanungin kung may kinalaman ba daw iyon sa kwintas na naroroon sa kanilang bahay. Hinahanap naman ni Atty. Alon si Sabrina sa kanilang bahay ngunit wala ito doon. Biglang dumating ang kanilang kasambahay at sinabi na wala doon si Sabrina at makikipagkita daw ito kay Atty. Lilet Matias. Galit na galit si Atty. Alon at susundan niya ito. Samantala, natuloy naman ang pagkikita ni Atty. Lilet Matias at Sabrina. Nakita ni Sabrina sina Atty. Lilet Matias at Atty. Kurt na magkasama. Masasabi na kaya niya ang katotohanan? Abangan sa susunod na episode.